So, kamusta mga ka-adventure? Bali sa araw na tayo papakita ko sa inyo kung ano yung madalas kong ginagawa tuwing umaga. Bali 5:50 AM pala ako nagising araw-araw para ipagluto ng almusal ang aking anak bago pumasok ng eskwelahan. Ang ginigising ko din siya tuwing umaga kasi napapasarap yung tulog minsan kahit may alarm siya. Bali ako lang pala kasama ng aking anak mula 8 PM hanggang 8 AM ng umaga. Gabi kasi lagi ang pasok ng aking asawa at ako naman ay laging pang umaga. Nag-request nga pala ang aking anak na kumain ng luncheon meat at saka pritong itlog para sa kanyang almusal. Madalas kasi kumakain siya ng kanin bago siya pumasok. So sa araw na to magtitinapay lang daw siya. At yan binuksan ko na muna yung bintana sa kusina, kala ko maliwanag na. At sabay ko nang iniwa yung kanyang luncheon meat para iprito ko na. Ngayon nga lang pala ako nakakabawi sa aking anak mga ka-adventure. Mula kasi nung isinilang siya hanggang naging 7 years old, never ako nakauwi ng Pilipinas. Bilang isang magulang, napakahirap pala mawalay sa isang anak, lalo na nag-iisa lang yung anak namin. Sa awa ng Diyos, salamat ay nagsama-sama na rin kami ng aking asawa at anak at naninirahan na dito sa UK. Malapit na nga pala maluto yung aking piniprito mga ka-adventure. At sumunod ko naman iprito yung itlog na gusto ng aking anak at ang gusto niya ay well done na well done. At syempre wag natin kalimutan lagyan ng asin para magkaroon na siya ng lasa. At yan malapit na siya maluto, gusto ng anak ko tostado. At eto na nga, nag-aantay na pala yung anak ko na nakaupo na sa mesa. Ito nga pala yung daily routine ko tuwing umaga mga ka-adventure. Bilang magulang, hindi ako magsasawang pagsilbihan ng aking anak araw-araw. At sa mga magulang na katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, saludo po ako sa inyo, mabuhay po tayong lahat. Pati 6:28 na ng umaga, mga adventure. So habang kumakain yung anak ko, naisipan ko munang umupo at magpahinga hanggang sa matapos siyang kumain. At ayun na nga at ako na yung naglabas ng kanyang bag, baka kami may iwanan ng bus. At kinuha ko na rin yung kanyang sapatos para mas mabilis. Bali meron pa akong pasok nito pagkatapos ko maghatid sa kanya sa bus stop. Jacket mo, suot mo na. Ano mo na?